Ang mabigat nga ito eh. Ha? 10 and 5. Nasa lanta ng bagyo. Eh yung lumabas sa Imburnal, 80 mil. Natandaan nyo yun, yung lumabas sa Imburnal? 80 mil. Isipin mo, 80 mil. Lumabas lang sa Imburnal. Hindi mo nga alam kung ano ginawa sa loob ng Imburnal nun eh. Kung nagnakaw ng kuryente yun, o ano ginawa nun sa ilalim, may nilagay na bomba or what. Walang proper investigation, walang proper interrogation. Why you are there? Basta na lang naawa. Uy, kakaawa. Bigyan natin ng 80K. Di ba? DSWD nagbigay. Ang tanong, eto. Yung 80K, saglit lang na nagbigay. Ha? Kung sinasabi mo na 10,000 ang binigay sa isang nasalanta ng bagyo, itong 80 mil, ilang tao ito? Ano? 8. 8 na kagad yan. 8 tao na ang mabibiyayaan ng iisang tao na hindi naman apektado ng bagyo. Kung pinagtatanggol man namin ang mga pamilya Duterte kasi sila ang biktima dito. Nakita niyo naman kahit kailan hindi bumanat ang Duterte eto na lang Example ko. Si Pangulong Duterte, nung siya'y numawak from 2016 until 2022, meron ba siyang kinasuhan sa mga previous administration? Meron ba siyang political revenge? Meron ba siyang pinahuli dahil kailangan ikulong yan? Dahil nung nakaraang admin nila, yan ay mga astig o mga abusado. Meron ba? Wala. Meron yung mga abusadong oligarko na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yun, talagang pinapakulong niya kung hindi magbabayad. Pero hindi pa rin nakulong dahil nagbayad naman. Dahil sumunod sila kay Pangulong Duterte. Kaya, di ba? Kitang-kita naman ang malaking Kaya pagtatanggol ko talaga ang mga Duterte. Kasi wala naman silang kasalanan Linawin natin, dati kang Marcos loyalist. Oo naman, hindi ko naman dinideny na dating Marcos loyalist. Talagang Marcos loyalist ako, hindi lang basta Marcos loyalist. Leader ako ng Marcos family. Pero bakit ka nag-withdraw sa Marcos? Bakit hindi ako mag-withdraw? Hindi naman maganda ginagawa sa bayan at mamamayan. Kaya ako siya binoto dahil ang expectation ko, continuity. Continuity ng mga nagawa ng tatay niya at saka itong mga nagawa ni Pangulong Duterte. Continuity of development to improve the economy of the Republic of the Philippines. Yun ang aking pangarap na akala ko mangyayari. Pero nung maupo na, hindi na nangyari. Hindi ako mag-withdraw of support. Hindi po ako loyalista ng tao. Loyalista po ako ng bayan at mamayan. Ngayon, ang loyalista ko mapupunta sa tao kung ang taong ito ay gumaganap ng ikauunlad at ikapapayapa ng bansang Pilipinas. Sino yun? Pangulong Duterte. Nasa kanya ngayon ang loyalty ko. Pero kung ang Pangulong Duterte hindi gumamanap o hindi ginampanan ang kanyang pagiging head of the state or father of the nation, baka wala ako sa Duterte ngayon. Hindi ko alam kung na kanino. Kasi ang hinahanap ko, yung magpapaunlad ng bansang Pilipinas na ang buong akala ko na kay Pangulong BBM. Nagkamali ako Nabudol-budol ako hindi ako mag-withdrawal of support. I'm not a blind fanatics. I'm not the same other loyalista nga. I'm a loyalist of country and peoples. I'm not a loyalista nga. Okay. Gaya mga banat mga. Okay. Natawa ako doon sa mga loyalista nga. Hindi naman sa pag-aano mga kaibigan ko rin yan. Kaya lang, kapag nanatili sila sa admin na ito, loyalista nga sila. Ako hindi yan ako loyalista nga Loyalist talino ako Loyalist talino ako. Okay. So, mensahe mo na lang doon sa mga dati mong tropa na until now ay nandun pa rin sa Marcos, sa lahat na ng mga Marcos loyalists. Ako panawagan ko, lalo na sa mga Marcos loyalist na naging kasamahan ko, na naging kaibigan ko, naging kapamilya ko. Sa 100 days na nag-stay kami sa harapan ng Supreme Court. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nyo, pero alam nyo kung sino-sino kayo. Mga kaibigan ko po kayong lahat. Pero kung kayo po'y mananatili na bulag, pipi at bingi sa nangyayari at nagaganap sa ating bansang kaabnormalan,
kawalang pagmamalasakit sa ating bansa, panawagan ko po sa inyo, magising na po kayo sa katotohanan. Ako po hindi bumaligtad, ako po ay nagising sa katotohanan at gusto ko po akong makalaya mula sa kasinungalingan. Ayoko pong manatiling kasinungalingan. Gusto ko pong maging malaya ako based to the truth and justice. And that is my freedom. Ngayon, pakiusap ko sa inyong lahat ng mga Marcos loyalist, kaibigan ko man o hindi, gumising na po kayo sa mahabang pagkakatulog. Dahil kawawa, gutay na po ang bansang Pilipinas. Maawa naman po kayo sa bansang Pilipinas. Dahil habang kayo nagpapakita ng suporta sa pamamahala na ito, ay patuloy pa rin na ang pag-aakala nila ay meron pa rin silang mga supporter na naniniwala sa kanilang mga ginagawa. Kaya sana magising na po kayo. Do it as soon as possible. Pero sa tingin mo, bakit kaya sila until now ay nandun pa rin sa mga Marcos? Itong mga loyalista na ito. Dahil nga mga blind fanatics, ano ba yung blind fanatics? Mga bulag na panatiko. Kahit na mali na, kahit na hindi na maganda na ginagawa, dahil nga panatiko ako ng taong yan, pangit o maganda ang ginagawa niyan, I will still there. Pero, kung isa sa alang-alang mo ang bayan at mamayan, do it the same. Gumising ka. Gumising na kayo. Kasi hindi na po ito usapin ng ating sarili. Usapin na po ito ng bansa at ng mamamayan. Especially ng ating next generation. Kawawa na po ang ating mga salin lahi na hindi man lang tumamasa ng karangyaan o ng kaginawaan sa buhay. Maawa naman po kayo, mga kasamahan kong dating loyalista. Para hindi kayo matawag na loyalista nga, umalis na po kayo sa isang malaking kasinungalingan. Gumising kayo at mapayapa na tanggapin ang katotohanan na wala na po ang tunay na essence of concern, essence of responsibility ng ating sinuportahang Pangulo. Sorry to say, sana nga step down na eh. Pakiusap po yan. Para po sa ikabubuti ng ating bansa at ng ating mamamayang Pilipino. Bro, nung pinalibing, nung time na pinalibing na si dating Pangulong Ferdinand Marcos, bilang isang loyalista noon, panahon noon, loyalista ka pa eh. Ano yung naramdaman mo? Ay masayang masaya. Ano yung naging ano mo kay dating Pangulong Duterte? Ay doon nga ako natuwa kay Pangulong Duterte. Isa yan sa inangaan ko sa kanya. Kasi isipin mo naman, nasa Hawaii pa ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos. Actually, ang pangalan niyan, ito ang tunay na pangalan ni Apo Marcos. Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos. May Emmanuel po yan. I-research nyo, may Emmanuel po yan. Ngayon, dahil nga sa nakita ko, ang kabutihan nitong Pangulong Duterte, na siya lang ang nag-allow. Alam mo ba yung pag-allow niyan? Maraming kumontra. Mapapaaway si Pangulong Duterte dahil maraming kontra na mailibing yan. Meron pa nga nagsabi na senator, di ba? Ipapahukay ko yan. Di ba? Pero I don't care. I'm President Duterte. I don't care. Hindi niya, hindi niya pinansin. Binaliwala niya lahat ng criticism ng mga kumukontra. Nakipagdigmaan siya doon na ayaw nila, wag niyong ipalibing yan, magkaagulo, hindi pwede, hukayin namin yan, maggugulo kami. Hindi niya pinansin yun. I am the president. I am the one to make a decision for the betterness and peace in this country, Philippines. Doon nagsimula ang pagkakaisa. Mula nung mailibing yan. At nung bago mailibing yan, nagkaroon pa kami ng mga signature campaign. Nakarating kami sa Cagayan, sa Abra, kung saan-saan. 2016, Ilocos. nasaan ang labi ni Ferdinand Marcos? Nasa ano pa yan? Nasa Ilocos. Wala yan sa libingan ng mga bayani. Nasa kanilang isang property. Pero tika lang, simula nung namatay si Ferdinand Marcos, ilang taon na nakahimlay na hindi siya, ilang taon siyang, anong tawag dito? Yung hindi siya nakalibing. Simula na siya namatay. Nakapres kasi yan. Nakapres. Ilang Nakapres. Ang tagal. Matagal. Kasi inuwi yan, inuwi na yan ng Pilipinas. Ang presidente, si
Fidel Ramos eh. O, panahon ni Fidel Ramos, 1992 ba? Tagal na. Basta panahon ni Fidel Ramos, nung maiuwi yan. Maiuwi pa lang ha. Pero teka lang, bakit hindi napalibing ni Fidel Ramos? Maraming ang kontra. Ayaw ng mamamayang mga kalaban, lalo ng mga komunist, yung mga, hindi na tayo magbanggit. Maraming ayaw, maraming kontra. May mga politiko na ayaw nila, na ilibing. Ayaw nilang magkaroon ng credit or honor. Ayaw nilang kilalanin na bayani si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Kasi nga, galit sila, politika. Ayaw nila. Ngayon, ako si President Ramos, mapapalaban ako sa mga ayaw. O, anuin ako, tutuligsain ako, kikritisize ako. O, maraming madidiscontento sa aking desisyon pag pinalibing ko yan. Kaya hindi niya pinaglaban. Actually, kailangan mo lang naman dun ipaglaban. Wala namang magagawa yung mga ayaw kung talagang gugustuhin ni President Fidel Ramos, former. O, kaya lang, ayaw niya nga eh. Ayaw niya ngarapin yung intriga. Ayaw niya ngarapin yung mga criticism. Eh si Pangulong Duterte, si Vice President Duterte, kaya ngarapin. Di ba? Nagmumura pa nga siya. Oh. Kaya niyang i-handle na kapag ipinalibing ko yan at pumalag kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Basta yan, ipalilibing ko as per constitutional right. Constitutional right din naman ang in-apply dun eh. Kasi dating presidente, dating sundalo, oh, bakit hindi mo ipalilibing sa libingan ng mga bayani? Especially, ha? Isa pa, kaya talaga dapat ipalibing, that is a dream and wish ni former President Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Wish niya yan. Na malibing siya doon. Na malibing siya doon. Ayaw niya talaga na sa bahay nila o sa, pwede naman sa North Cemetery, pwede naman sa Eternal Garden, pwede sa Loyola, pero ayaw niya nga. Ang gusto niya kasi for his honor, na ako'y naging dating sundalo. Hindi naman yung dating presidente lang eh. Kasi marami naman dating presidente hindi nakalibing sa libingan ng mga bayani. Kaya lang si President Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos naging sundalo at hindi basta sundalo, kapitan o major. May ranggo eh, opisyalis. Hindi mo ipalilibing. Nasa constitution natin yan na kapag dati kang sundalo, you have a right, you are entitled to rest in peace there in libingan ng mga bayani. Kaya ang pakiramdam ko nun, masaya. Kasi nailibing na. Samantalang nag 100 days pa kami dyan para lang ipaglaban ang karapatan ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos to rest there in libingan ng mga bayani. 100 days ha? Oh, pero nagtagumpay kami. Nagdesisyon ang Supreme Court. Actually, inallowed lang naman ni Pangulong Duterte yan eh. Pero ang nag-approve pa rin yan, Supreme Court. Oh, rumespeto ang Supreme Court sa kagustuhan ng Pangulong Duterte dahil tama naman ang Pangulong Duterte. Constitutional right. He is entitled to rest in peace there and libingan ng mga bayani. Kaya ako dun humanga kay Pangulong Duterte. Doon nagsimula ang aking pag-aanalisa na ang Pangulong ito makatao. Oh, itanong mo yung kay Imelda, kaso. Okay. Kay Imelda. Oh, kay Imelda. Yung kaso. Oh, di ba si Imelda sa mga graft and corruption, sa mga money laundering, mga kung ano-ano na ikinaso din kay Imelda. Ha? Na-convict yan sa Sandigan Bayan sa mga crime na isinampa sa kanya. Pero ano ginawa ni Pangulong Duterte? Na-issuean na yan ng warrant of arrest. May warrant of arrest, hindi ICC warrant of arrest, ha? Baka mamaya, tingnan nyo, ha? Ang galing ng Pangulo natin, walang ICC involved doon. Local court. At may desisyon na ng korte, ha? Na si Imelda ay convicted sa crime ng graft and corruption. Ha? Ngayon, dahil na-convict siya,
Ang kasunod, issuance of warrant of arrest. Pag-aaresto na. Kasi talo ka na convicted ka na Oh, warrant of arrest. Ano sabi ni Chief PNP? PNP na. Chief PNP, Oscar Albayalde. Oscar Albayalde. Ano sabi ni Oscar Albayalde? Mr. President, may warrant of arrest na. Alam ko na ba? Implement ko na? No. Huwag mong implement yan. For humanitarian consideration. Matanda na yan, babae pa. Huwag nyo nang iserve ang warrant of arrest. Let her enjoy remaining days or years. Spend life outside the jail. Tingnan mo naman yung kabutihang isip at puso ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paano hindi ka hanga kay Duterte? Paano hindi ako magiging Duterte ngayon? Meron akong basihan kung bakit ako napunta sa Duterte. Kung bakit naging loyalista na ako ng Duterte. Hindi ako loyalista ng Marcos. I withdraw my support. Pero may ilan na nagsasabi na Marcos loyalist na hindi daw na-convict si Imelda. Mag-research kayo. Ang problema kasi sa mga loyalista nga, kaya nga nasasabi kayong loyalista nga Kasi ang galing yung dumipensa nang wala naman kayong research. Nang hindi nyo inaaral. Hindi nyo inalam. Basta kayo tanggol lang ng tanggol. Depensa kayo ng depensa without grounds, without stand. Ako, sinasabi ko may stand. Kahit i-research nyo sa Google ngayon. Imelda Marcos convicted in Sandigan Bayan. Pag sinabing no, ipakita nyo sa akin, mali ako. I'm very sorry. Pero pag nakalagay doon na yes, na talagang na-convict at hindi lang talaga na-implement, kasi nga, ayaw ng Pangulong Duterte. That is the history. Pero ayaw nyo tanggapin kasi loyalista nga kayo di ba? Masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Kaya kung ayaw nyong matawag na loyalista nga, dayahin nyo ako, loyalista Lino. So, ano yung naging reaction mo or naramdaman mo yung sinukli ng kanyang anak sa ginawa sa kanyang ama? Good question. Yun nga ang isa pang malaking sama ng loob ko na dati akong Marcos loyalist at nakita ko yung ginawang kabutihan sa amin noon. Dahil kasama na ako bilang ako ng Marcos loyalist. Pangarap ng tatay niya yan di siyempre masaya kami, pangarap ng tatay niya Nakakaano talaga bro Minsan nakakaiyak na lang pag iisipin mo na basta para sa akin talaga lang masasabi ko. Na lang. Magising na lang sana yung mga dati kong kasamang loyalista nga. Para magsama-sama na tayo sa katotohanan. Pati sa mga vlogger, mga Marcos vlogger. Marcos vlogger naman. Sa Marcos vlogger, that is called money. Meron dyan na kahit ayaw nila talaga sana na mag-BBM. Kaya lang, nauobliga sila dahil just because of money. Pangangailangan. Pero kung ikaw naman ay isang taong may prinsipyo, katulad mo nga, di ba? Na-operan ka pa dyan. Hindi na natin ikikwento yon. Pero bakit nandito ka sa katotohanan? Hindi ka naman binabayaran ng Duterte. Yes. Pero bakit nandito ka? Samantalang doon may offer. Merong binibigay sa yung sahod. Assurance ka na meron ka matatanggap 15-30. Pero bakit mo tinanggihan? Bakit? Kasi nga, hindi ka masayang tanggapin yun dahil magsisinungaling ka. You are living in lying. Ayaw mong mabuhay ka sa isang kasinungalingan. Kasi, mas masarap yung pakiramdam na nabubuhay ka sa katotohanan kahit katiting lang ang kinikita mo, kumakasya. Why? Because God blessing. Yes. Maliit man yan, pero napagkakasya mo at nakakatulong ka pa sa iba, sa kapwa mo. Yun ay isang malaking pagpapala. Nasa kabila ng lahat na pwede kang kumita ng pera, katulad nga ng mga sinasabi mong BBM vloggers, pero they are still there in BBM administration. Why? Because of money. Tumatanggap sila ng pera, pero wala silang prinsipyo.
wala silang dangal. Hindi sila makakatingin sa atin ng eye to eye. Kasi nga, they are paid. Not like us. No involved money. Tayo, masaya lang tayo sa ginagawa natin. Nagkakaroon tayo ng ganitong paghahayag. Kasi nga, the truth shall set us free. Ang katotohanan ang ipinapahayag natin dito. Kaya, sa mga Marcos vloggers, pag-isipan nyo rin na maigi. Mas masarap mabuhay sa katotohanan kaysa mabuhay sa isang malaking kasinungalingan. That's it. Bro, opinion mo naman sa naging tugon ng gobyerno patungkol sa mga naging apekto nitong mga nakaraang bagyo. Hindi itong nangyayon ha, may mga Bro, opinion mo na lang doon sa naging tugon ng ating gobyerno sa mga nasalanta ng mga nakaraang bagyo. Hindi ito ngayon na nangyayari ha. Na doon sa mga talagang totally na damage yung bahay or na talagang na wash out, 10,000. At doon naman sa mga medyo lang ay 5,000. Sapat ba ito sa naging tugon ng gobyerno? Actually, hindi sapat eh. Bakit ko nasabi? Kasi devastated eh. Devastated. Itong mga nangyari lalo na yung ngayon, pero hindi yung ngayon pinag-uusapan, yung nakaraan. Yung nakaraan, devastated din eh. Ang dami talagang, hindi kasi, yung 5K or 10K, sa mga damit na nawala sa kanila, mga gamit na nasira, kulang na kulang. Yung iba dyan, nawala pa yung kuryente, nasira yung kuryente. Siyempre, panibagong gastos yun. Sa pagkain, yung iba nagkasakit, nasugatan, gagamutin, kulang na kulang po ang 10K. Tapos meron ka pang sinasabi na 5K naman sa mga hindi masyado. Kahit hindi masyado, kulang pa rin yung 5K. Hindi pa rin yung masasabing sapat para sa isang biktima ng bagyo. Kulang na kulang yun. Ang mabigat nga ito eh. 10 and 5. Nasa lanta ng bagyo. Eh yung lumabas sa Imburnal, 80 mil. Natandaan nyo yun, yung lumabas sa Imburnal? 80 mil. Isipin mo, 80 mil. Lumabas lang sa Imburnal. Hindi mo nga alam kung ano ginawa sa loob ng Imburnal nun eh. Kung nagnakaw ng kuryente yun, o ano ginawa nun sa ilalim, may nilagay na bomba or what. Walang proper investigation, walang proper interrogation, why you are there? Basta na lang naawa, kakaawa. Bigyan natin ng 80K. Di ba? DSWD nagbigay. Ang tanong eto. Yung 80K, saglit lang na nagbigay. Kung sinasabi mo na 10,000 ang binigay sa isang nasalanta ng bagyo, itong 80 mil, ilang tao ito? 8. 8 na kagad yan. 8 tao na ang mabibiyayaan ng iisang tao na hindi naman apektado ng bagyo. Ibig sabihin, baka mayaman pa nga yan, baka meron lang ginawa sa ilalim. Hindi natin alam kung ano. Wala nga kasing, walang report. Di ba may report ba? Na nasa ilalim daw siya kasi may tinulungan siya doon ng mga daga. May iniligtas siyang pusa. Walang ganun eh. Basta lumabas. Paglabas, 80 mil. Di ba, ang dami nga nag-joke-joke na nagumagaya. Dali pa lang kumita ng pera. Labas lang tayo ng Imburnal. O, di ba, may mga nag-fake na gumaya din, pero hindi naman sila nagkaroon ng 80 mil. O, ginaya nila, pero hindi sila nag-success. O, ang tanong nga doon, bakit sa nasalanta ng bagyo, 10K? Yung isang tao lumabas sa Imburnal, 80K. 80 mil. Puta, laki ng pagkakaiba eh. Hindi naman distress, hindi naman yan. Bakit nga naman malaki? Kung kaya mong ibigay ang 80 mil sa isang tao, kahit dito na lang ibigay mo yung 20K. Para 4 na tao na kagad yun. 20K! 20K medyo okay na, pero hindi pa rin yun Okay na yun, 20K. Bawat isang nasalanta ng bagyo. At wala na dapat na merong hindi naman gaanong nasalanta, 10. Hindi naman dapat ganun. Dapat 20K kung 20K. 10K or 10K. Wala nang... Dapat lahat. Lahat! Pare-parehas. Wala na yung hindi ka gaanong nasaktan. Ito ka lang. Basta apektado ng bagyo, basta nawalan ng kuryente, nasugatan, ibigay mo na yung karapat. Dapat pera nila yan, pera ng taong bayan yan. Hindi yan pera ng gobyerno, ibinabalik nyo lang. Ang problema, hindi nyo na nga ibinabalik ng gusto kinukupit nyo pa. Maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino. Please lang. Bro,
Nung nakaraang bagyo, yung bagyong Tino ba yun? Dito Tino. sa Cebu. Cebu. Nag-sorry si BBM kasi sabi niya, pasensya na kayo talagang, kaya daw nangyari itong mga ganitong calamity dahil talagang masyadong malakas lang ang bagyo. Yun nga ang mabigat eh. Dapat kasi yan, bago dumating ang bagyo, meron ng committee. Meron ng pag-aaral. Meron na silang ginagawang precautionary measure para ma-avoid yung malaking pinsala. Eh wala silang naganap na ganun. Ang style kasi nila pagkatapos na. Pagkatapos, tsaka sila nagre-reassemble meeting. Ha? Nasa lanta na. Tsaka magsusorry. May namatay na. May mga hayop pa. Naaawa. Naaawa ako. Mga hayop na. Walang kalaban-laban. Binaha. Inanog. Tinamaan ng bato. Patay. Lunod. Oh. Kaya, dapat talaga yan, wala tong administrasyon na to. Bulok ang sistema. Biruin mo, magkaaroon ng hearing, mag-hearing sila, magko-committee sila, mag-assemble sila, magkaaroon sila ng mga discussion, pinag-uusapan na itong bagyo ganito, malakas. Hindi namin inaasahan yun. I'm very sorry. Hindi mo nga inaasahan kasi nga, hindi mo inagapan. Ano ba ang dapat? Di ba dapat awareness is better than cure. Di ba? Precautionary is better than cure. Dapat laging nauuna yung paghahanda. Hindi yung nangyayari na tsaka ka gumagawa ng aksyon. Hindi. Salubungin mo yung isang problemang parating pa lang, parang katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Hindi naman kagad yan bumababa ng bagyo na mabibigla ka eh. Merong announcement, di ba? O may parating tayong bagyo. Papatawag kagad ng presidente. O lahat ng mga involved, DSWD, NHA, lahat kayo, pumunta kayo dito, MRRD, magmi-meeting tayo. May bagyong parating. Parating pa lang, meron ng meeting. Ito mga relief good. Ito ang mga generator. Pag may nawala ng kuryente, truck yan. Yan, ipupull out yan ha. Huwag kukupitin. Oh. Di ba? Wala pang bagyo yun. Eh, dumating na yung bagyo, ang lakas. Walang kuryente doon. Padala yung isang truck. Oh, walang mga pagkain doon. Padala yung 2 truck. Ganun Eh sila, pag nangyari na, uy, ano na gagawin natin? Andiyan na, ang lakas pala. Sorry, ang lakas pala. Hindi tayo nakapaganda. Eh, gago ka. You are nothing. Sorry to say, Okay. So, yun yung pagkakaiba ng pagtugon ni dating Pangulong Duterte Yes. sa PBM. Yes. Si Pangulong Duterte kasi advance. Kasi hindi naman, tulad na sinabi ko kanina, ang bagyo, hindi kagad darating yan, tsaka mo lang malalaman. Hindi. May announcement yan. May alert warning. From Pag-asa. Sa atin, Pag-asa, di ba? Pero meron pa rin tayong nakukuhang communication from other country na nagde-detect nila, nag-i-inform sila. Government to government yan. Oh, President of the Philippines, alam mo na ba ang mangyayari? Merong bagyong parating. Meron ba? Oh, kukonek naman ang Pangulo natin sa Pag-asa natin. Oy, meron daw parating na bagyo. Yes, sir, meron po, Mr. President. I-telefax na po namin sa inyo ang info. Okay, submit that information. Pag submit na, naku, ang lakas pala nitong bagyo na to. Patawag na kagad ng DSWD, patawag ang MRRD, ang RDC, tapos patawag ang mga lahat ng involved tungkol sa pag-ulan o bagyo. Andiyan, Pag-asa, lahat kasama yan. Mga DPWH, dahil may masisirang tulay, patawag lahat yan, meeting, anong gagawin natin? Anong gawin natin precautionary measure? Para maiwasan natin ang Actually, hindi naman talaga totally hindi may masasaktan. May masasaktan ang masasaktan. Pero ma-avoid yung malala. Halimbawa, ang namatay dapat 3 lang. Eh dahil hindi ka handa, naging 300. Tingnan mo yung kaibahan. Yung awareness mo dapat, advance. Kasi kalamidad dyan eh. No one knows kung ano lakas niyan. Hindi ka dapat magsabi na, hindi natin alam ganun pala kalakas. Sus. Hindi namatay sa hangin. Sa baha. Alam mo pala eh. Bakit hindi mo pinagandaan na meron ka namang alertness dapat?
You are the state. You are the head of the state. You are the father of the nation. You must to protect your family. Oh, 'di ba kahit sa isang pamilya, maliit na pamilya, 'di ba? Ang tatay, ang head of the house. 'Di ba? Ang tatay pag matibay ba yung bubong? Wala pang ulan. Ferdinand, bumili ka na ng doon, ng pang lagay natin ng bulkasil doon sa taas. Dahil meron doon tutulo sigurado tayo dito. O yung mga bintana ba, matibay ba yan? May check-in yan. Sinecheck ng tatay natin yan. Matibay. O sige, kahit dumating na ang bagyo, safety tayo rito. Wala pang bagyo yun, ha? Hindi yung pag may bagyo na, puta, nililipat na yung bintana natin, yung bubong natin, nililipat na. Hindi mo nilagyan ng pako, eh. Ganun yun. Di ba? Yung mga sinasabi na, precaution is better than cure. Pero 26 billion daw ang naging budget ng flood control sa Cebu. Bakit kaya ganun pa rin kalakas or kalala ang naranasan na pagbaha ng Cebu? Kasi nga, nagkaroon nga ng mga ghost project din. Maging ang flood control nila na ghost project din. Hindi nga lang umaabot ang investigasyon kasi nga dito na bisto sa Luzon, dito sa atin. Pero kung tutusin, meron ding mga discrepancy kasi dyan. May mga negligence dyan na nangyari. Yun dapat na-investigahan din yun. Kasi kung talagang ang mga proyekto kasi dapat na lagay sa tama, maaaring hindi man magkaroon man ng bahay, hindi malala. Kaya, di ba nakita mo naman overhead, lagpas ulo. Pati yung mga bahay. Pati bahay, bubong na lang natatanaw mo. Bakit ganun kalala? Pangalawa, may isa pa. Kung bakit ganyan kalala. Illegal mining. Liban sa illegal mining, sorry sa mga minero ito'y katotohanan lang. Hindi ko naman kayo tinutuligsa dito, pero napag-uusapan, kasi tayo pro-truth tayo, doon tayo sa katotohanan Sorry to say, kung meron mang sana naman maging malinis ang kaisipan nyo sa pagtanggap nyo ng mga nasasabi namin bilang isang malayang Pilipino. Illegal mining is one cause of overflood, yung sobrang pagbaha. Isa yan, yung illegal mining. Bakit ko nasabi? Binabakbak nila yung mga lupa natin lumalalim. Kapag umulan, magkaaroon ng tubig, mapupuno. Bababa. Saan? Sa kalahatan ng sulok ng Pilipinas. Hahanap ng pupuntahan nyo. Illegal mining. Pangalawa, illegal logging. Hindi lang flood control ang dito ang problema Ang problema dito, flood control, illegal mining, at illegal logging. Yun po ang cause of overflood. Yung sobrang pagbaha. Wala na po kasi tayong panangga, wala na tayong proteksyon ng mga punong kahoy para proteksyonan ang ating, kasi ang punong kahoy sumisipsip ng tubig O siyempre pag umulan yan sa ilang libong puno yung nasa kabundukan natin na illegal logging nila. You can imagine that? Tapos, kakulangan pa ng flood control. Kaya, talagang nakakagulat ang baha ngayon. Ang baha ngayon, overhead. Dati, dibdib lang, bewang lang. Ngayon, bahay-bahay na. Second floor pa yun, Second floor, pero na natatanaw mo, bubong na lang. You can imagine how many gallon of water